Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you. September 8 to 13, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana kataba na puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Siyempre, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy nyo lang ang gusto makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aries. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sa iyo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit, huwag ipilit. Tingnan natin anong energy mo this week. September 8 to 13. Aries. Energy mo. Thank you. Okay. Yung alam mo yung pag ganun ko parang may something no. May something fishy. Yung ano ko lang, yung reaction ko. Bakit? Okay, thank you. Okay. Ang energy mo this week is is pagpaplano na i-force mo yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. No, handun ka sa maaring may mga gusto kang i-forward o may mga gusto kang gawin na plano. Pero handun yung part na curious kang maganap to eh. Curious kang maganap na makuha mo or ma-achieve mo itong situation na to. Yun na nakita ko. Pero hindi ko maintindihan bakit more on, there's an excitement na energy ako nakikita sa'yo dito sa mga pag-iisip or plano na gusto mong mangyari sa buhay mo. May excitement. I don't know why, pero hindi yung excited ka na makuha ito. Na excited ka na magkaroon ng mga pagbabago sa mga plano mo, sa mga decision mo, yan. Nakapokus ka dito eh. Focus ka. Ang nakikita ko. Na makuha ito. Maaring may gusto kang kausapin o may communication din ako nakikita sa iba dito. May makikita? May makikita eh. Sa iba dito may makikita dito. Malapit sa puso. Or baka oo. Energy mo is more on achievement, more on success, more on energy of excitement, energy of strength, tsaka yung lakas ng loob, tibay ng loob, tsaka confident dito. I don't know why, pero sorry yan, medyo natatawa ako kasi parang may naalala kasi ako dito sa card na to. Yun. More on hindi yung confident mo na makukuha mo at ma-achieve mo lahat ng plano mo sa buhay mo. It's good, it's good. Positive to, positive yung thinking mo, it's good. Kaso nagkakaroon ka ng option dito, no? Maybe you're thinking, yan, decisions in life, thinking, yan, may mga option pa rin. Ano ang paparating kay Aries? Ano ang paparating kay Aries? Yung iba sa inyo, may sinusuportahan kayo, no? Na bata? Or family? Or iba sa inyo, may sumusuporta sa inyo dito. Yun na nakita. Or vice versa tayo, paparating sa'yo.
Bakit po? Tingnan natin. Thank you. Paparating sa'yo, andito ka sa situation mo na ano eh. You want to move on and you want to give effort yung mga illusioning and daydreaming mo. Magde-daydreaming ka. May mga well-wisher ako nakikita sa'yo. May mga situation na gusto mo mag-umpisang muli. May mga sitwasyon na gusto mong linisin or linisin yung sarili mo, linisin yung situation. Yan, maaring handon na rin yung part na pagtitiwala sa sarili. I don't know if there is a confession ako nakikita dito. Someone want to confess. Someone want to confess sa mga pangyayaring maaring pangloloko, pandaraya, pagsisinungaling, ganyan. Hindi man to magpa-confess feelings, ipaparamdam sa feelings, or maybe also this a thought, kasi handun yung magulo yung isip nitong tao na to kung sasabihin niya ba yung situation na yun or may itatama siya, no? Magulo, baka hindi niya rin sabihin sa nakita ko dito. Andito rin niya, illusioning, daydreaming, and nagkakaroon ka talaga ng choices, ano? Sinasabi dito na you need to be patient when it comes sa yung mga choices, sa lahat ng mga magiging decision mo para hindi ka magkaroon ng bad decision sa buhay mo. No? Trust yourself, trust mo yung intuition mo, siyempre sinasabi dito. And then, more on ano to, emotions of thinking kung how or tama ba yung direction ang nakikita ko dito. Yun ang parating sa'yo. Maybe someone confess, communication, or maybe thought lang itong tao na to. Also, paparating din yung daydreaming, illusioning, and fantasizing. Ganun nakita ko. More of thinking and emotions. Nakita ko rin dito, mag-iisip ka rin ng, ayun nga, ulit si ate, no? Yun. Confident ka na makapagsisimula kang muli sa isip mo. Thought yun. Pero, nahadun pa rin yung magulong isip. Nasa thought mo na gusto mo ng ganun. Na gusto mo na maging totoo. Na gusto mong linisin. Gusto mong maglinis. Ganyan. Or gusto mong maging malinis sa isang situation or tao or ganon. Maaaring may malalaman ka rin katotohanan dito. Ang nakita ko dito. And then, may mga situation ako na naiisip mo na pinagsisisihan mo. Ang nakikita ko. Ganun nakita ko sa iba. Ano dapat iwasan ni Aries this week? Ang nakita ko to, you want to follow your heart. Ang arte ni ate, you want to follow. Ang arte ko talaga, no? Masanay na kayo, ha? Tingnan natin, ano ba dapat mong iwasan? Universe, ano dapat iwasan ni Aries? May dapat pa siyang iwasan? Thank you po. Okay. Bakit po? Thank you. Thank you. Ang dapat mo daw iwasan dito is yung hindi mag-take it action. Ang dapat mo daw iwasan dito is yung hindi umalis sa isang situation or addiction or mga maling gawain na alam mong hindi yun mag-work forever. Start a new beginning. You need to create again yourself and then focus. Kailangan alam mo yung layunin mo and kailangan din na sinasabi dito na ayun, iwasan mo yung
pagsisinungaling more to yourself. Yung dayain mo yung sarili mo, yung mangloko ng tao, or hindi pagiging totoo sa sarili. Ganyan. And ang dapat mong iwasan yung hindi mag-trust sa intuition mo, yung magkaroon ng negativity, and wag mong iwasan mo din yung thinking na hindi mo kayang mag-umpisang muli ng panibagong buhay. Yun, kasi kaya mo. Kaya mo, Aries. Kaya mo talaga. Kaya mo. Kasi you have a leadership. You have a leadership na energy na kaya mong gawin yung mga manifest mo, yung mga minamanifest mo sa mundo. Kaya mo eh. Kulang ka lang din sa tiwala siguro sa sarili and or action or pagtitiwala sa intuition mo, syempre. No, kasi may mga opportunity na dumarating sa'yo, pero I don't know why, kung bakit ganito yung energy mo na nakikita ko sa'yo. Kuhanin ko pa nga. Bakit po? Ano pang pwede kong ano? Ano yung sa dapat iwasan? Okay. Dapat mong iwasan din yung hindi mo makamit yung bagong buhay. Yung ibalik yung dati mong saya, ibalik yung dating sigla, ibalik yung pagiging kumpleto, nararamdaman, complete family, complete happiness, success, and kumbaga andun nga na iwasan mo na yun nga, tama, dayain yung sarili mo. You need to abandon yung mga sitwasyon na nakakapagpapigil sa'yo para maging masaya kang muli, or para makamit mo yung mga totoong kaligayahan sa buhay mo. Yun. Parang meron na naman basa sa balikat ko. Dali lang Yung hilig ko mag-t-shirt eh. Kasi pag nakasando ako, parang nagigita tayo yung balikat ko eh. Tingnan natin when it comes to love, no, Aries. Love is not hindi lang sa boyfriend, girlfriend, family, kapatid, anak, kaibigan, kasama sa trabaho. When it comes to love, you need to be strong din daw dito, no? Aries, strong, clear mind, decision, kailangan mo. Ay, ito. When it comes to love, thank you. Bakit po? Thank you. Okay. When it comes to love, sa nakita ko dito, may mga sitwasyon ako na nakita na hindi ka nagtitiwala sa sarili mo. May mga sitwasyon na hindi ko alam kasi may tao ditong may tao dito na narcissist, may tao dito na ayaw tumanggap ng pagkakamali, may tao dito na ayaw harapin yung mga decisions in life, ayaw harapin yung mga malaking responsibility actually. Ayaw harapin yung mga struggle, o ayaw maghirap, o ayaw ng paghihirap. And then, nagkakaroon, para ang nakikita ko sa'yo, you are go to the flow. Ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na ayaw mong desisyonan eh. Natatakot ka. Ayaw mong sundin yung totoong nararamdaman mo sa nakikita ko sa'yo.
Kasi, I don't know why, ayaw mo ba ng responsibility o ayaw mo ng paghihirap o ayaw mo maghirap or ayaw mo ng struggle, ayaw mo ng may mga sitwasyon na ayaw mong desisyon at ayaw mong harapin. Pinaka-totally nakita ko dito. Ayaw mong pumili. Halimbawa lang takot kang pumili or magdesisyon. Halimbawa, you have a two relationship or gusto mo ng may trabahong gusto ka talaga pero ayaw mong umalis sa situation mo na meron ka ngayon. Pero yung totoo, gusto mong umalis. Ayaw mo lang sundin kasi why? Natatakot ka. Natatakot ka na baka hindi maging maganda yung resulta if ever na pumili ka sa gusto mo. Yun na nakita ko. Kaya ang nakita ko sa'yo, go to the flow ka. Kung ano yung meron ka ngayon, dun ka. Kasi ayaw mo ng problema. Ayaw mo ng bigat. Ayaw mo ng pagdudusa. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya ang nakikita ko sa'yo, nagpapatrap ka kung nasaan ka ngayon. Nagpapa-stuck ka kung nakasaan ka ngayon. Why? You have a frustration. Nandito ka sa sitwasyon na negative yung thinking mo. Na iniisip mo na hindi mo kayang magbagong buhay o hindi mo kaya ng bagong trabaho, hindi mo kayang harapin yung gusto mo kasi o hindi mo kayang harapin yung takot mo. You need to face your fear. Sundin mo yung nararamdaman mo. Huwag ka mawala ng pag-asa or huwag ka mawala ng tiwala sa sarili mo. Yun ang nakikita ko. Kasi sa nakikita ko sa'yo dito, I don't know why, there's a person here na wala nang nararamdaman. Ako nakikita. Hindi ko alam kung sino, pero may taong wala nang nararamdaman or nagpipigil siya sa nakita ko. More give effort dito sa sitwasyon na to. No, mas more give effort ka, pagpapasya ang kailangan and focus and syempre develop yourself. Develop your confidence, develop mo yung lakas ng loob mo na masunod o sundin yung totoong nararamdaman mo sa buhay mo. Iba dito nagiging moody. Wag mong linglangin. May pangliling lang kasi ako nakikita dito. I don't know who? Ikaw ba? Nililing lang mo ba yung sarili mo o nangliling lang ka ng tao? Baka iba sa inyo, nililing lang yung sarili nyo na yun nga, baka iniisip mo na hindi mo kaya, ganyan. Or baka, negative na kasi agad yung nag-iisip mo eh. No? Nagpapatrap ka dun sa negative na yun. Eh, hindi mo pa nga nagagawa. Diba? Tingnan natin, universe, ano po ang advice ni Aries? Yung anak kong maliit, yung puti, parang, siya, pag nandito siya sa dito sa workplace namin, andito siya sa sitwasyon na, tingin siya dyan, naghahanap siya ng card na makukuha niya, na ililipad niya. Maluga. Yan. Tingnan natin. Oh my God. The advice. Bakit po? Thank you po. Ang advice sa'yo is, sinasabi dito na kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay na sometimes na need nating masaktan, sometimes need nating pumili, sometimes need na may mawala sa atin, sometimes na kailangan nating matuto sa mga experience na magaganap sa buhay natin. Yun ang sinasabi dito. And then, yun nga, and sinasabi rin na kailangan mo din na don't manipulate yourself yung sarili mo sa pain o sa mga situation na hindi
ano? Ano tawag ito? Tumutugma, umu, nagfi-fit dun sa gusto mo, no? Ang sinasabi dito. And then, yun nga, wag ka daw, wag mong hayaan na magkaroon ng blockage sa mga gusto mong gawin sa buhay mo to develop yung sarili mo in a good way or to develop or yung sundin yung nararamdaman mo sa, yun, mag-i-effort ka doon. Kumbaga, alisin yung mga um, negativity, yung pag-iisip na magulo, or yung pagkokontrol ng nararamdaman, yung pag-iisip na parang nawawalan ka ng tiwala or lakas ng loob, yung mga ganon. Huwag kailangan mong magparaya or kailangan mong lumaya sa isang situation na na ano ba to? Na pain sa situation na hindi ka talaga totally nagiging masaya ang sinasabi dito. O yung mga situation na ano tawag ito? Disappointment. Ganyan. Mag more give effort ka dito para solusyonan ito. Yung mga situation mo na meron ka ngayon. Yun ang advice. Wag mo i-focus yung sarili mo dun sa part na yun. Kailangan mo ngayon ng peace. Peace of mind ang nakikita ko sa dito. Tingnan pa natin. Kailangan mo magplano, no? May nami-miss ka ba? May nami-miss ka, may mga naaalala ka, oh. May mga naaalala kang mga situation in the past na mga nangyari, bad and the good things. May mga pinagsisisihan ka ba? O may mga situation na nakikita ko yung emotion mo eh. Yung lungkot, ganyan. Naging emotional. Minsan nagiging moody ka na rin, ano? Magulo yung isip mo eh. May taong bitter. Hindi ko alam kung sino, pero may taong bitter. Maaaring malapit sa puso mo or ikaw bitter ka. No? Yan ang nakikita ko sa iyo, Aries. Yung advice, kung lumayo ka sa mga sitwasyon na magulo, sa mga sitwasyon na hindi mo gusto, sa mga sitwasyon na hindi ka nagiging peace, sa mga sitwasyon na hindi nagmamatch sa'yo or hindi mo gusto or hindi talaga totally gusto ng nararamdaman mo. Yung sa sitwasyon na hindi naging stable. You need to separate yourself sa mga yun. Yun. Arigato namaste, God bless.